So, yung 116 million budget cut po ay hindi po nyo gagamitin na pambawi. Matatalo ko na po yung kalaban ko eh. Mamamati ko na po siya eh. Isipin nyo, 5 segundo na lang. Nawala po yung internet. Ako po ang matatalo eh. Pamparelax lang po yun eh. Imbes na na-relax po ako, sumama pa yung loob ko eh. At naisip ko kagad ang DICT at saka yung NTC. President, wag mo nga asahang ibabalik namin yung binawas sa'yo. Kasi po sa mga, kahit sa pangkaraniwang pamilya lamang po, Mr. President, pagka medyo konti lang ang budget mo, talagang pipilitin mo na bawat sentimo ay mo-optimize mo po yung mga dapat na gawin para ganun po ay may pagtagumpay, may taguyod ang pangangailangan ng pamilya. Di ba, Mr. President? Opo, Mr. President. Kaya kahit na po kayo ay nabawasan, wala naman po kayong magagawa. Huwag naman po ninyong isipin na, magre-relax kami. Para bawi-bawi lang yan eh. Huwag po, kasi kailangan tayong magtipid. Yun po yung talagang naging decision po ng Senado kung bakit ganyan po ang nairekomenda po na ibigay sa inyo. Katulad po ng Cybercrime Investigation and Coordination Center. Mula po sa HGAB na 573 million ay naging 457 na lang po kayo. So, yung 116 million budget cut po ay hindi po nyo gagamitin na pambawi. Baka sakali pong sana mas maging masikap pa rin kayo kahit na po ganun na nangyari. Yes, Mr. President. And I think, nakikita ng agency na talagang masinop tayo sa pag-allocate or appropriate ng pondo, lalo na kung hindi po talaga nagagamit yung pondo, then kailangan it's a signal for them na maging much more efficient, maging episyente po sa paggamit. Kasi kung magbibigay ho tayo ng same amount, papatong-patong lang ho eh. But again, meron naman ho silang continuing, so magagawa rin naman nila yung mga plano ho nila. Efficient and effective, Mr. President, kasi kung talagang tamang-tama lang ang budget nyo, ay babawasan nyo yung mga hit and miss opportunities kasi pagka na-miss natin, sayang na sayang po. Hindi na natin mababalikan. Kaya magiging maingat po kayo. Ganun po yung assumption natin, Mr. President. Correct, Mr. President. This is a signal to them. This is actually a challenge rather than a discouragement, Mr. President. So, dapat galingan ho nila sa management ng kanilang ahensya. Noong Agosto po, Mr. President, ang ulat ng DICT po ay 75% ng ating public schools ay meron na pong internet connectivity. Ang pagkakaroon po ng internet connection ay isang bagay. Ngunit ang paggamit po nito ay isa namang bagay. Halimbawa po kung napakabagal po ng internet, doon sa lugar na yun, lalong-lalo na yung malalayo po nating mga lugar. Hindi rin magiging kapaki-pakinabang. Maganda na sana yung ratio po, 78%. Paano po kung kalahati naman ng 78%, napakabagal naman po ng serbisyo ng internet? Kagaya po nung, siguro gagawin ko pong halimbawa, Mr. President, yung sa bahay na lang namin, 3 service provider na nga po ang kinuha ko eh. Merong Globe, meron pong Converge, meron pa pong Starlink. Talagang ano po eh. Mahirap na lang na i-belabor pero kung halimbawa po sa lugar namin na hindi naman po masyadong malayo, paano kaya kung ikumpara pa natin doon sa malalayong kanayunan ng ating bansa? Ano po ang may offer po nating
parang payo na lang sa kanila. Para kahit na gano'n ang kanilang nagiging kalagayan, Mr. President, ay sa pagtulog nila, mapanaginipan lang man lang para sumaya naman ang kanilang buhay. Paano mo kaya ang gagawin natin? Actually, Senator Marcoleta, Mr. President, iba-iba hong pagkaalam ko sa mga ganitong issue, iba-ibang lugar, iba-iba po yung situation. At dapat po mapag-aralan po sa inyong lugar kung ano po yung naging dahilan. May mga issues kasi like for example po sa village po ng aking magulang, ayaw ho nila magpatayo ng cell site doon. Kaya wala rin ho cell site sa loob ng village. Dahil yung pinakamalapit na cell site malayo, no? I think kilometers away. So iba-iba po yung situation, kaya mas maganda ho kung maibibigay po kay Secretary sa DICT po yung inyong area, hindi na yung bahay niyo ho, in area lang, para po makita ho nila ano yung situation and they can coordinate with the telco. No? May mga remedies naman po, technological remedies. Like sa amin po, nagkabit ho kami ng parang maliit micro cell site sa loob ng bahay ho namin para mahagip po yung cell site. So, pero ho, sa mga far-flung areas, gumagamit ho sila ng technology like yung Starlink. Yan po ang number one technology ngayon in the far-flung areas. At yan din po yung kanilang direction ngayon kasi technology available na po. bakit nga po sa bahay ko meron nga Starlink eh. May Globe pa. Pinagsama-sama ko na po yung tatlo eh. Bakit ganun pa rin po ang serbisyo, Mr. President? Naging halimbawa ko nga po kasi ang parang diversion ko lang po pagka napakaraming iniisip yung mag-chess ka lang po para medyo yung kaso po halimbawa pangkaraniwan na nga po palagi ko sinasabi ito eh. Matatalo ko na po yung kalaban ko eh. Mamamati ko na po siya eh. Isipin nyo 5 segundo na lang. Nawala po yung internet. Ako po ang matatalo eh. Bakit kanyo? Abandonment. Natalo ako dahil nawalan po ako ng internet. Isipin po ninyo na ano lang po yun eh. Pamparelax lang po yun eh. Imbes na na-relax po ako, sumama pa yung loob ko eh. At naisip ko kagad ang DICT at saka yung NTC. Na maaaring hindi naman po kayo ang may problema. Example lamang po yun para sa isang katulad namin. Paano na po yung napakarami pong mga aktibidad na hindi po nabibigyan ng katuparan, nawawala dahil lamang po sa kawalan po ng internet service. Okay. Kasama po ito sa quality standard po ng mga telcos at ang DICT rin po ay minomonitor na po yung kanilang mga performance. So ito rin po ay isang bagay na tinitignan din po ng DICT ngayon yung quality service na ibinibigay. Of course, again, no, different areas, different iba po yung situation. Pero parte ito sa service standard na ini-implement po ng DICT. Meron po ba kayong mga tauhan, Mr. President, na kahit random lang mag-check kayo? Kasi yung pong mga service provider na sinasabi ko sa inyo, kuminsan po dumarating naman sila, pinatatawag para nga check-in po. Pag-alis naman po nila, okay naman po eh. Merong Netflix. Pag-alis po nila, teka, may problema na naman eh. Baka naman po kayo, meron kayong mga tao na kung hindi naman po imposition yun, sa mga ganung pagkakataon, na-check din, baka naman
Nagkapalit-palit siguro dahil tatlo po yung nagkalaban-laban po siguro. Hindi ko na po alam kung ano ang problema talaga eh. Po, meron ho silang mga field personnel, meron rin ho silang mga nagche-check po ng quality standards nationwide. In fact, next year nag-allocate ho tayo ng 450 million para ma-expand pa yung regional offices ng DICT. Para po talagang present na sila nationwide, no? Sila siguro isa sa pinakabatang ehensya po ng ating pamahalaan. Kaya ho isa sa mga inalagay ho natin sa budget ay itong kanilang regional offices. So para nationwide masisigurado ho nila na maganda po yung serbisyo. Opo, Mr. President. Kasi alam ko po ang ating bagong secretary ng DICT, nanggaling naman yan sa digital banking industry na kung saan ay pinakamatas po siguro ang standard kung ikukumpara sa ibang industry. Kaya naniniwala po ako na makakatulong siya sa mga ganong klaseng mga inconveniences. Pero kung sakaling ma-check mo yung bahay ko, Mr. President, wag mo nga asahang ibabalik namin yung binawas sa'yo.